QC is green and sustainable, sending hugs to our only planet. Nakiisa ang lokal na pamahalaan sa ceremonial switch-off ng selebrasyon ng Earth Hour sa Robinsons Magnolia. Layo nitong ipakita sa buong mundo ang suporta ng lungsod laban sa climate change at global warming. Teach Them Young. Pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte ang tree planting activity kasama ang Q-Citizen mothers at kanilang anak sa Vista Real Classica sa Barangay Batasan Hills. Ayon sa alkalde, mahalagang tungkulin ng bawat ina na maipaunawa sa mga bata ang konsepto ng climate change at kahalagahan ng pagprotekta sa kalikasan. Ito rin ay parte ng 1 Million Trees program ng QC. Hanap mo ba ay eco-friendly na mga kagamitan? Sagot na yan ng 10 eco-friendly merchants na nagbebenta ng sustainable na mga gamit at pagkain tulad ng mga bag, scented candles, wallets at handcrafted accessories sa ginanap na Sustainability a Pop QC Eco Fair sa Farmers Plaza. May trash to cashback booth pa para sa gustong makiisa sa programa. Q-Citizen approved programs, panalo! Nakisaya din ang alkalde sa makulay na pagdiriwang ng Southeast Asia Queer Cultural Festival sa Cinepop Cubao. Bida dito ang art exhibit tulad ng paintings, zines at iba pa. Mayroon pang film showing, spoken poetry at drag performances. Inalalayan ng lokal na pamahalaan ang pagsasampa ng reklamo sa Quezon City People's Law Enforcement Board ang mga biktima ng road rage incident na naganap sa Tandang Sora kung saan sangkot ang isang pulis mula QCPD. Bagong service vehicles para sa District 4 barangays, approved. Naibigay na ng lokal na pamahalaan ang mga bagong commuter van na magagamit ng mga barangay official at residente ng 38 barangay sa distrito. Binigyang diin ni Mayor Belmonte ang kahalagahan ng tungkulin ng konseho sa pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad sa Metro Manila sa first quarter meeting ng Regional Peace and Order Council, National Capital Region sa Maisi Center. Matagumpay na idinaos ang We Mean Business Caravan sa Robinsons Novaliches at Fisher Mall na naglalayong itaguyod ang pagkakaroon ng safe and inclusive workplace sa QC. Nakiisa ang Quezon City sa 2025 Smart City Summit and Expo na dinaluhan ng mahigit 130 cities at 59 na bansa sa Taipei, Taiwan. Isang gender-responsive at gender-sensitive ang isinusulong sa ginanap na Right Shop, developing an FAQ guide on SOGIE-SC for Makabata Helpline 1383 and QC Helpline 122 ng Save the Children Philippines Project Pride. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng lungsod mula sa Public Employment Service Office, Gender and Development Council Office, QC Protection Center, Social Services Development Department, at QC Citizen Services Department. Sa QC, may karamay ka. Aabot sa 109 na individual, kabilang ang 39 na menor de edad, ang nasagip sa lansangan sa pagtutulungan ng DSWD Pag-abot Program, MMDA, PNP at Quezon City Government Task Force Sampaguita. Kasama rin sa mga nasagip ang 18 alagang hayop. Nag-alay ng panalangin ang mga Q-Citizens sa selebrasyon ng Fiesta de San Jose, the Protector of Quezon City, na idinaos sa St. Joseph's Shrine. Congratulations sa mga mag-aaral ng Quezon City Child Development Centers mula sa 6 na distrito ng lungsod. Nagbigay pa ng inspirational message si Mayor Belmonte sa ginanap na magkasunod na moving up ceremonies sa Smart Araneta Coliseum. Welcome, German Ambassador to the Philippines, His Excellency Dr. Andreas Michael Pfaffernoschke. Tinalakay sa kanyang pagbisita ang iba-ibang programa ng pamahalaang lungsod at mga posibleng partnership sa German Embassy. Kinumusta ni Senador Amy Marcos ang mga kababaihan sa Quezon City bilang bahagi ng Women's Month celebration. Nagpahayag din siya ng suporta para sa mga programang agrikultura at pagsusulong ng kaunlaran sa lungsod. Malugod na tinanggap ng mga kawani ng pamahalaang lungsod si dating Senador Bam Aquino kung saan inilatag niya ang kanyang mga napagtagumpayan bilang mambabatas tulad ng pagpasa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ilan pang reforma sa edukasyon. Maaari nang mag-avail ng medical services sa St. Luke's Medical Center QC ang indigent Q-Citizens sa pamamagitan ng Medical Assistance Program ng Social Services Development Department. Ito ay naging posible sa bisa ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod at St. Luke's Medical Center Incorporated.
Bida ang mga obra ng kababaihan sa ginanap na kahinahunan at katatagan, mga kababaihang alagad ng sining para sa maunlad na pag-angat ng mga Pilipina art exhibit sa Quezon City Hall. Highlight sa pagbisita ng United Korean Community Association Incorporated ang QC Investment Code na naglalaman ng mga oportunidad para sa mga negosyo at ang mga programa ng lungsod sa pagprotekta ng kalikasan. Nanumpa na ang mga bagong officer ng NIA Village Senior Citizen Association ng Barangay sa Uyo. Ang galing mo, Q-Citizen! Wagi si Jans Michael Matic ng QC Public Affairs and Information Services Department sa 2025 Productivity Snaps Photo Contest ng Development Academy of the Philippines. Kinilala ang Quezon City University bilang Water Warrior Awardee for Water Education sa ginanap na World Water Day PH Awards 2025 ng Maynilad. Ginawaran ang QC Kabahagi Center ng 2024 Helia Castillo Award for Research in Social Innovations in Health para sa proyektong Rehabilitation for All, Flexi Coaching as a Sustainable Model for Universal Access to Disability Care. Isang pagbati kay June Castor ng Department of Public Order and Safety na ginawaran ng Quezon City Exemplar Beyond the Workplace Award dahil siya ay tinanghal na champion sa 16th Aurora Skateboarding Competition.